Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. The Critics Promotion. Ang ating constructive criticismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Galiban ng Santa Maria, ay sa issue support total ban of Pogo Hub to stop Pogo crimes. Ito yung ating tinunghayang topic ngayon hinggil sa issue ng Pogo Industries o ito yung mga offshore gaming Philippine gaming na ino-operate mostly ng mga Chinese at iba't ibang nasyon dito sa ating bansa. Yan yung mga pasugalan, mga casino, mga online gaming yan na sugal. So Senate now is approaching on total ban of Pogo Hub in the Philippines amid crime occurrences and national security on Pogo industries. In Senate hearing sa Ontiveros panel with other government agencies form a solid and strong visions of total ban of Pogos. Ngayon ay ang Senado doon sa kanilang mga pag-iimbestiga o yung panel nila na ginagawa ngayon ng Risa Ontiveros lalong-lalo na doon sa investigasyon doon sa doon sa Mayor Go ng Tarlac at iba't iba pa na ng investigasyon. Nakabuo sila ngayon with other government agencies na nakabuo sila ng vision na total ba na nga naman yung Pogo sa bansa, ito ay maiwasan yung krimen, katiwalian na nagbumula sa Pogo operation o Pogo industries. The Philippines now is almost a Pogo hub in Asia. We analyze the situation of Pogo industries operations in our country. Napakaraming Pogo establishment na nadidiscover at nahuhuli sa kanilang operasyon like Pasay, Tarlac, Pampanga, sa Cavite, di Omano, still operational, etc. etc. So ang mga Pogo hub sa bansa ay halos pag-aari ng mga Chinese businessmen at may mga investigations pa ang mga ilang senador na ito sa local syndicate at international syndicate. So yan. So yung ating bansa almost kung susuriin mo parang Pogo hub industries na ng Asia sa dami ng Pogo na nag-ooperate sa ating bansa at ito ay parang ginawa ng legal sa ating bansa yung Pogo industries. So ngayon ay yung mga Pogo industry na yan. So according to PNP yung ating napanood sa television, mga nasa 400 ang Pogo sa Pilipinas. Ang dami nun, di ba? So ngayon ay nasa 100 na lang yung operational. Yung iba ay na-close na nila dahil nga sa mga iba't ibang mga na nag-o-operate doon. So ilan na lamang yung mga nag-ooperate. So ngayon according to Senate panel mula kay Risa Ontiveros, kay Senator Gatchalian, nais nila ng total ban na yung mga Pogo industry dahil nga sa instead na ito ay magbigay ng pondo o taxes na kinikita na kumita yung ating government for the taxes, yung mga busong mga tao mula sa Pogo industries, marami kagaya ng human trafficking, prostitution, yan, pagpapalala ng gambling na maaaring ito yung ma-access pa rin ng mga Pilipino, yung mga gambling yung mga Pogo na yan. Kasi ang usapin dyan sa Pogo na yan, ang a-access sa kanila ibang bansa o pwedeng maka-access doon sa Pogo online o maaaring sila ay yung mga casino nila, mga foreign, yung maaaring magsugal doon. And yan ang mabigat yan kung hindi na-access ng mga Pilipino, di ba? At saka yung mga nasa internet, kung ma-access ng mga Pilipino yan nasa internet yan, dahil yung internet open makakontrol mo ba na hindi ma-access ng mga Pilipino yung nasa internet kung yan ay abroad lang ang target na mga pagsusugal ang pwedeng maka-access apps nila, di ba? So yun ang mga problema dyan. So ngayon ay hindi naman yan yung bali yung talagang
point na kanilang nahuhuli na ating pamalat na human trafficking, mga torture, may mga kidnapping cases pa, which is ito ay hindi maganda to save some foreign nationals na nabibiktima ng kanilang kidnapping and human trafficking. Dapat talaga na pagtuunan ng pansin ng Senado, Kongreso, pamalaan kung ito ay dapat i-close o ito ay dapat talaga makapag-operate at o masita nilang mabuti yung option kung ito ay hindi gumagawa ng ganito. Kaya yan ang malaking problema, lalo na kasi kung mayroong tinatawag na may lagayan o maaaring yung mga nasa pamalaan, kagaya halimbawa Go ay ang usapin doon ay parang siya ay involved, para padrino siya nung Pogo industry at mga ilang mga kawani ng ating PNP o sino man nasa pamahalaan. So mayroong padrino at yun ang hindi maganda dahil sa kaya nakapag-ooperate sila ng may illegal na ginagawa at maaaring pamahalaan ay threat pa sa national security na according to Senator Risa Ontiveros na maaaring tinangak ng mga government sites o mga data. So kaya pag-aralang mabuti yung total ban at sa ating side ay tayo ay talagang hindi rin sang-ayon diyan sa Pogo Industries na yan. Ngayon dapat pag-aralang mabuti kung dapat talaga. Kasi nga kagaya mayroong mga klase ng mga human trafficking. So ma-maintain ba nila na nasisita nila yung establishment kung yan ay mayroong mga ganong klase ng mga nangyayari. Siyempre pwedeng itago nila yung establishment dyan. Dapat yung establishment mo ganito, puro ganyan lang. Diba? Baka buwan-buwan, diba? Parang ganon. Random. Hindi malalaman kung kailan ka pupunta ron. Kung nalalagyan mo yung pulis. O yung mga sumisita. Halimbawa, from Pagcor, maninita ron. Or from DILG. Hindi sa pulis. Halimbawa, maaaring pwedeng malagyan para ma-maintain yung kanilang mga illegal activities doon. So, tingnan kung dapat yung total ban or magkakaroon ng isang stricto na pagbabanday noong mga Pogo operation para walang ganyan. Kaya lang siguro sa dami nung nahuli, siguro total ban na rin ang gawin ng ating pamahalaan. So yung kasalukuyang investigation dito sa Mayor Gon ay sinasabing for national security rin bilang napaghinalaan ng Chinese intelligence o asset ng Chinese sa bansa yung Go. So yan. At iba't iba pa siguro mga establishment na yan ay maaaring pamahayanan ng mga halimbawa Chinese intelligence or etc. mga sindikato mas mahirap dahil sa kriminalidad na nagagawa nila. So kaya kung ano man yung i-exist na panood natin, mabigat yun at maaaring iba pa na pumapatay ng tao na hindi pa rin maaaring hindi na nababalita. So yun ang mahirap doon. Kung meron human trafficking at pumapatay sila ng tao, lalo na Pilipino, yan ay hindi maganda para sa ating bansa at hindi ito makatutulong sa ating ekonomiya at kaayusan at for the safety of everyone, diba? So yun. Kaya syempre, hindi lang kaunlaran kundi tao. Siyempre, pagmamahal natin sa tao na makapamuhay ang bawat isa nag-i-exist na maayos. May mahusing na trabaho pero kung ganun ang gagawin, diba? Dahil may pasugalan, may illegal activity, mauwi na mayroong pinapatay, diba? Yan ang mabigat doon. So ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotion, yung ating anti-criminality promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng sityo ng tao. At issue ito ng panukalang total ban ng Pogo sa bansa ay ating sinusuportahan natin ito at inikayat ang buong pamahalaan at ang ating Pangulong Marcos to totally support banning of Pogo in the Philippines. Yan. Doon sa alternative na ating sinabi na magkaroon ng strict check doon sa mga Pogo for maaari makapag-operate, siguro maaaring tingnan pero sa tingin ba na maganda dahil kung talagang sila problema ng ating bansa dahil nga sa national security at mga krimen na nangyayari doon sa mga Pogo at pag nagpapalaganap ng
sugal. Hindi naman sa buong mundo dahil kumikita tayo bilang tax nila pero marami silang piniperwisyon tao dun sa sugal mula dun sa ibang bansa. Diba? Parang wala naman tayong konsensya. Diba? Alam naman natin na yung sugal ay hindi maganda. So sa ganyan, diba? So mahirap kasi dapat nga nare-regulate yan. Kagaya dun sa pwede magsugal, ano lang, ganito. Diba? May trabaho, ganun. Yung pupunta sa casino, kailangan mayaman. Diba? Halimbawa, magkakasino ka, kailangan mayroon kang showman ng mga ganun. Diba? Mga 10,000, diba? Para may ganun ka. Hindi ka makapagkakasino na para kung pumasok doon ng illegal na pasugalan, diba? Pwede naman magsugal, basta meron kang kaya lang. Yun, mahirap yung pagpapalaga kasi hindi maganda yung sugal na pagpapalaganap ng talagang sugal. So ngayon mayroon namang mga iba't ibang mga games maaaring acceptable, gaya ng loto, diba? Kaya lang may investigan siya, mayroon pa rin hukus-hukus kahit 10 piso lang, 20 pesos, diba? So kaya mahirap yung almost sugal na rin yung loto, pero ito rin siya na diversyon, tingin mo 20, diba? Parang raffle lang. Pero nagiging pero mga nagiging parang siyempre nagiging parang sugal din sa laki ng tatamaan. At may mga mayroon nagiging parang sinasabing focus yung imbestigahan ni Senator Tulfo. So ngayon ang Pogo ay maraming krimen na ginagawa sa kanilang operasyon. Kaya ng human trafficking, iba't ibang pagmamaltrato ng kanilang empleyado, at mga pang-aabuso sa iba't ibang nationality mula Chinese worker din. So may mga Pilipino din na workers. Kaya halimbawa yung may mga torture pa, yung torture lifetime yan So kasi tinutorture nila, halimbawa hindi kumikita yung isang may parang yung ating Pilipino employee na doon sa galing Myanmar na sila ay pinapalo doon, tinutorture kapag hindi namimit yung na kota-kota. Maring ganun din doon sa mga pogo-pogo dito sa atin, and vice versa, diba? So yun, lalo na kung may Pilipino na kukulong doon para ganun din, yan ang mabigat doon. So kaya mahirap doon kung pinapas lang na sila roon yan. Kaya mahirap yan. So kawawa yung mga Chinese na mga foreign national. Ngayon ang isang mabigat dyan kung yung mga foreign national na yan na empleyado nila puro mga kriminal doon sa mainland China, yan mabigat lalo doon. So ngayon ay kailangan dito ng organized team ng ating pamahalaan mula office ng ating Pangulo Marcos at Senate at iba't ibang offices at agency na totally ban at suppress Pogo Hub. So yun, kagaya ng PACC doon sa ating pamahalaan na siyang after dyan o ano pang ibang ayun siya na maaari mula sa ating Malacanang at iba't ibang opisina at kayo ng Senate, actually parang pagtutulungan na nila na mabanayan at masuppress yung ibang mga existing. At kung totally ban na yan, siyempre asalain nila yung mga bayan kung meron pa talaga ng operate yan at masuppress nila. Yan. Isipin mo, napakalaking napakalaking industriya niyan. Ngayon yung ang waiting nga lang, hindi nga nasusupil. Yun pa, di ba? Kaya dapat sa laki ng pera na nagayan dyan, talagang isang malaking isang malaking talagang problema at sakit sa ulo yung ganyang klase ng gambling o gambling operation o illegal. Lalo na maging illegal gambling yan. Ngayon, kahit legal, parang malaya sila sa kanilang illegal operation. Buti na lang mayroon nakatatakas doon para magreklamo against yung illegal activity. So yun, nahuhuli na papasara. Sana hindi na pagbubukas yung mga ganun dahil mabigat yung krimen So kung magbabago lang ng title ng kanilang business yun, maaaring mabago na uli, di ba? Ng building, halimbawa. So mag-invest uli na panibago, di ba? So ang mga Pogo Hub na ito ay kahit na iban sa bansa, ay gagawa pa rin ito ng mga illegal operation na dapat aware ang ating pamahalaan at them. Kailangan ng accountable team dahil they can be tempted na malagyan ng mga lagay not to suppress and arrest them. So dapat accountable yung team ng pamahalaan na maliban sa iban ay yung pati babantay at susupil sa kanila para
totally wala na makapag-operate. Eh kung team na yun, malalagyan mo, milyon-milyon, siyempre, receiver nila mga bunganga nila, palalabasin nila wala nag-operate. Muli kapag mayroon na naman nakatakas, mabibisto na naman na ganun, di ba? Balasahan na naman ng mga opisyal, tanggalan, yan, investigasyon na naman, di ba? Ganyan kapag sumingaw, ha? So, kaya dapat natin, merong accountable tayo ng mga nasa gobyerno against them. At siyempre, yung mga tao ay maging maging tumulong din sa ating pamahalaan na kung maalalaman nila na may report kaysa magtrabaho ka pa dun sa mga pogo industry. So, report na kaysa kahit kailangan mo ng trabaho sa ibang industriya ka magtrabaho, kahit manggagawang manufacturer ka lang o empleyado ka naman sa iba, minsan kasi maaari maloko ka, parang palabas nila call center lang, pero yun pala pogo, pupuntahan mo, di ba? Alam mo mag-apply ka mo, di ba? Stay in, yung problema yun. So this step is not easy to suppress this pogo industry dahil sa maraming kakibat din sila na naprotekta sa kanila. Maliban dyan, high threat sila at mga sindikatong kasabot nila to protect their diba? Mahirap isupil dahil nga sa may mga kasabwat na opisyales o mga nasa gobyerno, enforcement. So ngayon kung yung malalaking opisyal ng ating pamahalaan siyang manguna para supilin ito, maaaring ma-over siyempre mas malakas sila dun sa mga ibang opisyal na mga ma-over matatalo ng kanilang posisyon, papil sila, di ba? At kailangan yun. So kailangan yung matataas na opisyal, hindi sila sangkot dyan para masutil yan. Ha? Mula sa ating Pangulo hanggang sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para totally, iba na nga sila o magkaroon tayo ng strict check doon sa implementation yan para may iwasan yung mga ganun. Pero siguro tanggalan, stop na talaga sila. At bantayin mabuti na doon sila. Paalala na yung ibang paano sila papatupad na maiwasan na makapagtayo ng Pangulo. Sa gayon, kung magkakaisa yung bawat mga bansa, ang mangyayari o Asia, mangyayari maiwasan yung pasugalan na ganyan. Malaking gaan yan dahil sa yung mga tao, yung pera nila hindi doon sa sugal pupunta. Kahit pa sabihin mo yan ay malaking industry, hindi ba siya yung ikot ng pera dyan sa iba mapupunta. Kasi yung pera ng mga tao sugal dyan, madadivert o mailalagay sa ibang industriya o sa ibang mga pagkakaabalahan o ibang libangan. Kasi yung iba lilibangan mo sarili mo sa sugal hanggang sa magumun ka na re-wreck na yung buhay mo. So ngayon ilalagay nila yon sa ibang mga pagkakaabalahan nila o pagkakalibangan na mas maganda kaysa doon sa sugal, di ba? So the economy iikot pa rin na maganda sa buong mundo out of this pogo industries, di ba? So mapupunta lamang sa ibang industriya yung pera ng mga tao na maaaring pinaglilibangan nila sa mga sa ibang industriya iikot yan. So hindi nawawala ang ikot ng pera, di ba? So ang maganda, nababawasan yung ganyan pinagmumulan ng mga illegal na problema at katiwalian. So we pray God rise, guide, and protect Marcos administration to press the Pogo hub in the Philippines para matigil ang illegal nilang activities sa bansa. Muli, sana magabayan ng ating mga lumaking administrasyon niya para mga Pogo na yan at hindi magkaroon ng problema sa ating bansa, hindi mula din. So makatulong tayo sa isang tao na masalba natin yung buhay nila mula dito sa maaaring kasapitan nila sa ganitong klase ng mga buhay industriya na pasugalan na maaaring sa mapaliwara. Hindi ito sa isang pagkatrabaho sila sa isang mahusay na industriya na hindi naman sila mapapaliwara. At ang mga tao matulungan natin na maiwasan nila yung ganyang mahikaya sa mga sugal na online para hindi sila nabubumol dyan, lalo na mga Pilipino makapagsugal dyan. Yung pera nila mailagay nila sa iba, diba? Savings sa ibang pagkakaabalahan na makutulong pa sa kanila. So ngayon ang kaliwanagan ni Banda de Santa Maria ay lumabay sa ating bansa mula pamahalaan yung Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid,
patas na hustisya para patang tao. Yung mamaya, sumunod tayo sa pamahalaan, suportahan natin yung mabuting pamahala, karapatang tao, patas na hustisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, kaayusan. Kung iiral yan, magkakaroon tayo ng mahusay na kaunlaran o mamumuhay tayo. At the same time, ay higit na tayo ay makasusunod sa mabuting balita o tayo ay maisa sa praktika natin ang mabuting balita o ang pananampalataya natin ng mayroon sa na tayo ay mayroong magandang ekonomiya o kaunlaran. So, ito ay magandang bagay para tayo makapanampalataya natin. Instead na nagkakaroon ng kaguluhan at mga iba't ibang bagay na nakaka-apekto sa ating pananampalataya. At higit sa lahat ay mula dyan sa pagsunod sa pamahalaan at pamamahala nila ay nagkakaroon tayo ng kaligtasan hanggang lubos natin maisabuhay ito. So hindi tayo mahihirapan ng mga pamuhay tugunin maisakatuparan ang mabuting balita kung naayos tayo yung pamahalaan at yung mamamayan sa pagsunod sa pamahalaan. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsabaw sa naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo ito. Magandang hapon lahat at God bless you.